Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nagsampa ng disqualification case si Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez laban kay Albuera Leyte Mayor candidate Kerwin Espinosa. Nagudagat ito sa isang Facebook Live noong April 30 kung saan hinamon niya ng barilan si Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Ayon pa kay Espinosa, dapat umanong maging referee ang mga pulis at sundalo. Pagigiit ni Mayor Lucy, pinaghirapan niyang panatilihin ang peace and order sa ika-4 na distrito ng Leyte na siya namang sinisira ng ika-5 kandidato. Pinabulaanan ng Department of Education o DepEd na mayroon itong auto-pass policy o otomatikong ipinapasa ang mga estudyante sa pampublikong paaralan. Narito ang ulat ni Francis Riudique. Itinanggi ng Department of Education o DepEd na mayroon itong polisiya na automatic na ipinapasa ang mga estudyante para makatungtong na sa susunod na baitang o grade. Aniya, hindi totoo ang pagkakaroon ng auto-pass policy sa mga pampublikong paaralan. Ngunit aminado si DepEd Secretary Sonny Angara na mayroong pressure para sa mga eskwelahan at guro na ipasa ang kanilang mga estudyante. Aniya, ang tinuturing na mass promotion o pagpapasa sa mga estudyante ay hindi isang regulasyon, ngunit ito ay nagiging silent term na o tradisyong hindi na pagtutuunan ng pansin. Kaya naman isinusulong umano ng DepEd na maiwasan ang ganitong mga insidente para masiguradong natututo ng husto ang mga kabataan. Aniya, gagawa ng mga reforma sa edukasyon ang ahensya base sa kanilang isasagawang comprehensive review ng mga kasalukuyang mga proseso at regulasyon. Layon umano ng pagsusuri na isulong ang mas malinaw na mga standards at mas patas na evaluation mechanism ng mga guro. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinaghahandaan pa ng Philippine Ports Authority o PPA ang pagdagsa ng mga biyahero sa Pantalan bunsod ng nalalapit na halalan. Dahil dito magde-deploy ng karagdagang passenger ships ang PPA para ma-accommodate ang mga biyahero. Inaasahang 1.1 million ang pasahero na uuwi sa kanilang probinsya para bumoto. 5% ang itinaas nito kung ikukumpara sa mga pasahero noong 2022 elections. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, unemployment rate sa bansa nitong Marso tumaas ng 3.8%. PPA magdadagdag ng mga barko bunsod ng inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong halalan. 10-year job plan ng Marcos administration sisimulan na. DepEd itinanggi ang automatic na pagpapasa sa mga estudyante. Pilipinas at UK nakipagpulong sa ADB upang paigtingin ang pagpapainam ng klima sa bansa. Kerwin Espinosa sinampahan ng disqualification case. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4.